Okay, sa umagang ito, sa patuloy na pag-aaral natin dito sa aklat ng Romans, napakaganda yung ating topics for this morning. At nawa po ay maging mapagpala tayo sa mga salitang ating mapag-aaralan. At hilingin din natin sa Panginoon na ibukas ang ating puso't isipan sa mga bagay na ating malalaman. Tayo po muna lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin sa Lord. Panginoon namin Diyos na dakila, nagpapasalamat kaming muli sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na patuloy kami mag-aaral lang yung mga salita at patuloy mo kaming pangunahan, mangusap ka sa aming kalagitnaan at patuloy naming maranasan, Panginoon, ang iyong katapatan sa buhay namin ito. Huwag mo po, Panginoon, itulot na kami ay mabulungan ng anumang mga bagay sa buhay namin. Bagos, Lord, tulungan mo kaming ma-focus ang aming mga pandinig, ang aming kaisipan sa iyong mga salita na patuloy na ihahayag. Kaya Panginoon, tulungan mo rin po kami na maging bukas kami sa mga bagay na ito. At habang pinag-aaralan namin ang aklat na ito, tulutan mo po kami, Panginoon, ng kalawakan, ng kagalakan sa buhay namin upang mas lalo naming maunawaan ang mga bagay na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, maranasan po namin, Panginoon, ang iyong pagtutuwid, ang iyong pagtuturo, ang iyong pagiging mabuting magulang sa bawat isa sa amin. Kaya samahan mo kami, Lord, tulungan mo rin ang iyong abang lingkod, patuloy ka po magpala sa akin ng karunungan, samahan mo po ako sa unahang ito at patuloy ka po magpala sa amin. Umaasa po kami, Lord, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin at tulungan mo kami na ang aming mga maririnig at matututunan sa mga oras na ito ay madala po namin sa bawat araw ng aming buhay. Kaya sa iyo po, Lord, ng kapurihan, sa iyong pasasalamat at pagsamba, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So, yun, magandang umaga po ulit sa ating lahat at salamat po na tayo ay binayayaan ng Panginoon ng araw na ito. Hindi upang sa anumang bagay, kundi upang patuloy tayong matuto sa kanyang mga salita. So, ang pag-aaral po natin before we must go on, so, re-reviewin ko lang po kayo ng konti. Nakita natin kung ano yung kahalagaan ng Book of Romans. At dito, para ipangaral yung mabuting balita. At siyempre, yung last time, we are talking about the Jews na ipinakita ni Pablo yung kanyang argument patungkol sa katayuan. Hindi mayapat sila Jews, sila ay ligtas na doon sa galit ng ating Panginoon. So, dito makikita naman natin sa pagkakataong ito, pamagatan po natin to, no one is righteous. So napakahalaga po na makita natin na wala ni isa sa atin na matuwid. So ipapakita dito, may lakas ng loob na si Apostol Pablo dito na ihayag yung tungkol sa kasalanan na kasi bago niya i-direct yung mga Jews dito, ipinaliwanag niya patungkol dun sa wrath of God, kung bakit tayo ay mapapahamak at kung bakit tayo patuloy na nasa ilalim ng parusa ng Panginoon. So tulungan po tayo ng Panginoon sa tatlong part nitong ating pag-aaral na ito mula sa chapter 3 verses 9 to 20. Mayroon po ito tatlong bahagi. Sikapin po natin sa biyaya ng Lord. Tulungan niya ako. Number 1 po dito, lahat po tayo, we are a universality of sin. Pangkalahatang kasalanan. Itatapik po natin dito yung pangkalahatang kasalanan. At habang tinatapik po natin to, makikita natin yung ating sarili dito at makikita natin kung ano yung magiging bunga nito. Pangalawa po dito, ang bunga o yung epekto, yung effect ng kasalanan sa buhay natin. So makikita din po natin sa series na ito. And then pangatlo, the root or the cause of sin. Ano po ba yung talagang pinagmulan ng mga kasalanang ito? Saan po ba yung root and cause of our sin? So makikita po natin sa series na ito, sa biyaya po ng Panginoon, kung makaya ko itong tatlo, praise God, pero kung saan lang po aabutin, hanggang doon lang po tayo para hindi po tayo mabigla. So let's proceed in verse 9 hanggang 12 muna po tayo. Sabi dito ni Paul sa mga tiga Romans, ano ngayon ang kalagayan natin, Hudyo? Ay mas mabuti ba kaysa sa mga hintil? Sabi niya dyan, hindi tulad ng mga sinasabi, ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo man o hintil. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala ni isa, walang nakakaunawa, at walang umahanap sa Diyos.
Ang lahat ay lumilihis sa landas at nagpapakasama. Walang gumagawa ng mabuti, lahat wala ni isa. So dito makikita natin yung argue dito na ito pong sinasabi ni Paul dito, lahat ito ay galing sa Old Testament scripture. Kasi ang mga Hudyo, ulitin natin, ang mga Hudyo, ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay sila ay righteous. That because sila ay mga chosen people and then chosen nation. Kaya dito, ginamit ni Pablo, itong variation na ito, anak sa salin ng English, mas maganda. Sa variation na ito, makikita natin, ang lahat ng gagamitin dito ni Paul, sa chapter 3 na ito, lahat ito ay mayroong indicators coming from the Old Testament. Para masabi na, hindi lamang ang mga Gentile ang sinasabihan dito. Even the Jews, kasama rin po dito. So mamaya-maya po makikita natin dito. So universal sins, ito po ay makikita natin na ang daigdig, we are under the populations of sin. Talagang tayo po ay nasa ilalim ng mundong puno ng kasamaan. Amen po ba? Are you agree for that? Yung mundo po natin ay punong-puno tayo. We are polluted of iniquities, sins, transgressions, lahat po yan. Kaya napapansin ninyo, maging yung mga anak natin, walang nagtuturo ng kasalanan, gumagawa na kagad ng kasalanan. Remember that? So makikita po natin dito sa pangkalahatang kasalanan. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Amen po ba? Are you agree for that? So that's we call the universal sin. Ibig sabihin, lahat tayo ay nasa ilalim ng kasalanan. Even the baby, naunawaan niyo po ba yung baby? Kaya iniisip natin, minsan, ang konsepto nito, nagkamali din ako, pero itinama naman ang salita ng Lord. Anak, paki-flash nga yung Psalms 51, verses 5. Yung konteksto nito, ipinakita dito ni David, na mula pa sa pagkakasilang, we are simple from the time of the mother conceive. So, nung palang nagtagpo, ang sperm at saka egg cell ng babae, nung nagtagpo yan, they're starting to produce a simple nature. Minsan kasi ang iniisip natin, bata pa lang yan, 2 years old pa lang yan, hindi pa niya alam. Tandaan nyo, in the 2 years old ng isang bata, nakikita nyo na kagad yung kanyang kalokohan. So, ibig sabihin, starting to the development from the womb of our mothers, nagsisimula na yung kasalanan. Kaya nga napakahalaga yung pagtuturo sa ating mga anak, maturuan na kagad sila habang bata sila. Kasi sabi dito ni David, surely I was sinful at the birth, the sinful from the time my mothers conceived me. Doon pa lamang po sa pagkakabata, ipapakita ko po yung foundation na mula pa lang sa binubuo tayo sa sinapupunan ng ating nanay, meron na kagad tayong kasalanan. So kaya nga, ang pamagat natin sa umagang ito, no one righteous. Huwag natin sasabihin, ay bata pa po, hindi po niyan alam na may kasalanan. Okay? Yung mga mag-asawa pa lang na nagsisiping na hindi kasal, kasalanang malaki na yon. Tama po? Sa Bible. Okay? Pero hindi yon. Ang pinopoint out ko dito, lahat ng tao ay nasa ilalim na ng kasalanan from the starting before na kanyang pagkakasilang. Kasi sabi dito ni David mula pa sa sinapupunan ng aking nanay, ako'y makasalanang ng totoo. Okay. So yun ang makikita natin. At isa lang alam kong bata na hindi naging makasalanan. Lucas chapter 1, anak, paki-flash, verse 35. Sino tong taong ito? Palagay nyo, kilala nyo to? Kilala natin to. Lucas chapter 1:37. Si Jesus Christ lang po ang hindi kasama sa naging anak na may kasalanan. Okay, bakit? Ano yung patunay? Mamaya, pag pinakita din sa flash natin. So si Jesus Christ, He conceived by the Holy Spirit. Ayan, okay. Sabi yan, no, 35. Si Jesus Christ lamang yung walang kasalanan. Okay, yan. And the angels answer, the Holy Spirit will come on you, and the power must be high will be overshadow next
and the Holy One to be born. Kikita nyo na si Jesus? Si Jesus po ang tinutukoy dyan. Yung angel nagsalita kay Virgin Mary during the time na ikaw ay magsisilang ng isang bata, na ang batang yan, so that the Holy One to be born will call the Son of God. So, ibig sabihin siya, hindi siya bunga ng pagsisiping. Kaya minsan, may mga religious group dito na si Jesus hindi kinikilalang Diyos. He considered Jesus is man. Si Jesus, kaya siya hindi nakitang may kasalanan, He born, He conceived by the Holy Ghost. Kaya yung batang yan, isisilang mo, tatawagin niyang anak ng Diyos. Okay, nakuha niyo. So dito, ipapakita natin yung universal sin ng isang tao. Tayong mga tao, doon ba lamang sa sinapupunan ng ating mga magulang, tayo po ay nasa ilalim na ng kasalanan. Lahat ng lahi, lahat ng tao, nasa ilalim ng kasalanan. Okay? So, paano natin makikita na nasa ilalim ng kasalanan? Verse 11. Itong connotation na ito, galing ito sa Old Testament na dapat nating maunawaan. Mamaya, magbibigay ako ng ilang halimbawa. Sabi dito, ayon sa nasusulat sa verse 10, walang matuwid, wala ni isa. Okay, sa verse 12 na tayo. Then, yan. It has written. Pag sinabing word written, hindi ito galing kay Pablo. Unawain niyo mabuti, ha? Kaya nga, ang paggagawa ng mensahe, ang pagbabasa ng Bible, pagdating dito sa Romans, hindi niyo siya pwedeng chap-chapin. Hindi siya katulad ng Psalms, ng Proverbs, pwede kang kukuha ng isang verse, kukuha ka ng verse dito sa Psalms, pwede yon. Pero itong Romans, hindi to pwedeng chap-chapin. Hindi natin mauunawaan ng konsepto ng itinuturo ni Apostle Pablo kung kukunin mo lang yung verse na 16:16, 28, hindi po pwede yon. Itong Romans, sabi dito ni Paul, ito hindi galing kay Paul. At is written. Ibig sabihin nito, coming from the Old Testament, sinasabi ng Diyos, doon sa mga prophets, sa hukom, yung mga ginamit ng Lord, sabi niyan, there is no one righteous, not even one. So, pag binasa niyo ito, parang nakakatakot. Tama? Walang matuwid ni isa man sa inyo. Wala ni isa. Sinasabi ito ni Paul sa mga Hudyo during the time. Na akala nila sa sarili nila, I am a Jew, we are a chosen people, wala kami dyan. Kaya ginamit dito, napakatalino po ni Paul. Napakatalino po niya Paul. Okay, sabi niya siguro, nag-argument during the time habang nagpipreach itong si Paul patungkol sa kasalanan ng sangkatauhan. Sabi niyang mga Hudyo, ay hindi kami kasama dyan. No, that is your wrong. Kaya sabi ni Paul, ito ha, medyo differ theological approach yung gagamitin ko. Kaya sabi ni Paul, para magkaroon ng totoo na kayong mga Hudyo ay makasalanan din. As is written. Nakukuha nyo? Ayon sa nasusulat, ayon sa Old Testament, ayon sa Book of Pentateuch. Pag sinabing Book of Pentateuch, the Book of Law, nasulat ito doon, na ang sabi doon, wala ni isa sa inyo matuwid, wala ni isa. Kaya nga pag ipinurward natin yung 3 to 23, halimbawa to 26, ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay yan, nakukuha nyo na kagad na para makuha ninyo. Pero we are focused the universal sin, lahat ng tao ay may kasalanan. Hindi dahil Hudyo ka, hindi dahil pari ka, hindi dahil pastor ka, hindi dahil elder ka, hindi dahil ginagamit ka sa church, wala kang kasalanan. That is wrong. Yun ang tingin ng mga Hudyo. Kaya nga, nung panahon na yun, yung mga priest, yung mga sacerdote, sila yung naghahandog sa Lord dahil ang tingin nila sa kanilang sarili, righteous sila. Kaya sabi dito ni Paul, nakikipag-argue kayo. Naniniwala ba kayo sa mga propeta nung una? Siyempre, sasagot yung mga Hudyo, oo naman, galing nga kami sa lahi ni Abraham eh. Okay, yun sabi niya, okay, ito yung sinasabi ng Old Testament, nasusulat, wala ni isa matuwid. Kaya nga nun, yung narinig ito ng mga Hudyo,
nakinig silang mabuti sa preaching ni Paul. Okay. Kadalasan din po sa panahon natin, ang tingin natin sa ating sarili, righteous tayo. Kaya nga kung minsan hindi mahalaga ang pagsimba, pananalangin, tama po ba? Pakikinig ng salita ng Lord, that you are consider yourself that you are righteous. Dahil alam mo kung bakit tinitingnan ng tao ngayon na righteous sila? Kasi nakikita nila yung mali ng iba. Hindi nila nakikita na may mali din ako. Okay, nakukuha nyo? Yun yung mudyo. Kaya, brother and sister, listen very carefully. Ipapakita ko yung kasalanan na meron tayo. Na ang bawat kasalanan na yan, mananagot tayo sa Lord. Dapat. Tama po ba? Kaya sabi niyo dyan, no one who righteous, or maybe no one is real. So universal sin pa lang tayo, kaya nga napakaganda, kung maputol ko man ito, kung dalawa lang yung maibigay ko ngayon, yung patatlo sa susunod, huwag ninyong aanayin yun, yung the roots of the cause of sin, mahalaga po yun. Maaring mamaya yung effect, aabutin ko yan sa biyaya ng Lord, 10:36 tayo, maabot ko yan, pero talagang mabibiting kayo dyan kung gusto nyo maunawaan yan. So number one, no one who righteous. Sabi ni Paul, walang matuwid ni isa sa inyo. Hindi ang tao nagsabi nun. Okay? Kundi sabi ni Paul, ang nagsabi nito, yung mga ninuno natin. Okay? Yung mga ninuno natin. Yun ang sinasabi dyan ni Paul. Yung ninuno natin na nagsabi sa inyo, nasabi nyo, Hudyo kayo, kayo ang unang mga tao, halimbawa, ito yung sinabi ng ninuno nyo. Lahat ay nagkasala. Kaya walang may argue ngayon ang mga tiga Jewish people during the time. Kasi nung una, habang nagpipreach ito si Paul, talagang dinedebate siya, parang tayo kung minsan, sa buhay natin, pag itinutuwid tayo ng scripture, akala nyo pinapagalitan tayo ng pastor. Hindi. Kaya nga napakalaga, sa biyaya ng Lord, meron tayong may last print tayo na makita nyo na hindi yan galing sa kung sino mang preachers. Coming sa Lord yan. Kaya nga lahat ng preachers today, walang itataas kundi ang Panginoon dahil lahat ng gagamitin sa preaching ay galing pa rin sa salita ng Panginoon. Maliban lang na galing sa'yo, ay sa'yo lang yan. Okay. Kaya sabi niya dito, walang matuwid, wala ni isa. Pangalawa, no one seeking God. Yan, sa verse 11. Sabi niya diyan, no one who understand. There is no one who seek God. Kasi pag hindi naunawaan ng tao today na sila'y makasalanan, hindi wala talagang maghahanap sa Diyos. Amen? Kung hindi maunawaan ng tao today na siya'y makasalanan at kailangan niya ang Panginoon, walang maghahanap sa Diyos. Kaya lahat ng tao, kilala ang Diyos, pero hindi nahanap ang katwiran ng Panginoon. Nakukuha niyo? Kaya makikita natin dito no one understand and no one seeking God. Kasi ang tingin nila, ay mabait naman po ako. Kahit hindi ako magsimba, mabait naman ako. Nagbibigay naman ako. Hindi naman ako nakikiapid, hindi naman ako nanluloko ng tao. Wala akong kasalanan, kaya hindi ko kinakailangan sumimba. Hindi ko kinakailangan manalangin. Kaya minsan, ito po yung significant ito sa atin. Kung minsan, pag hindi natin binibigyan ang importansya ng paglilingkod sa Lord, hindi mo siya naunawaan. At hindi mo rin naunawaan na ang ating mga sarili ay makasalanan. Kuha nyo? Nakukuha nyo po mga kapatid? Kasi sabi ni Paul dito, as written niya na, hindi sinabi ni Paul, sinabi ng Scripture. Doon yan sa Psalms. Maybe sa Proverbs, sinabi din yan. Na sinabi dito, there is, wala man lamang nakakaunawa kasi wala man lamang humahanap sa Lord. Kaya pala, maybe the Christian today, pagka hindi mahalaga sa atin na paglilingkod sa Lord, hindi mo naunawang makasalanan tayo na mapapahamak. Hindi din natin malalaman bakit tayo naging makasalanang tao. 'Di ba? Hindi mo rin maunawaan bakit mahalaga po ang pag-attend ng Sunday service. Bakit po mahalaga ang pag-attend ng prayer meeting, prayer warrior?
o kaya yung ating downwards prayer, bukang liwayway na pananalangin. Bakit mahalaga yon? Kasi ikaw na Christian, nauunawaan mong makasalanan ka na walang ibang lunas doon kundi ang Panginoong Jesus. Yun ang dapat nating maunawaan. No one can seeking God that because no one can understanding. We are sinner. Nakuha nyo? Pag naunawaan yung makasalanan tayo, wala kang gagawin kundi ilapit ang sarili mo sa banal na Diyos. Nakukuha natin. Okay. Anak, Psalms 58 verse 3. Tingnan natin to. Psalms 58 verse 3. May sinabi si David dyan, hindi po pwedeng galing to eh. Sabi niyan, even from the birth of the wicked so astray, from the womb they are waywards, spreading lies. Isipin niyo ito, sabi niya dito, nauunawaan mo ba na ikaw ay sinungaling? Mula pa sa pagkakasilang mo. Mapapansin niyo yung mga bata. Yung mga bata, mapapansin niyo ngayon. Pero hindi ko sinasabing, huwag niyong dadalhin ang bata dito. Dalhin niyo ang bata dito. Dahil ang training natin dyan, habang bata pa sila, dinadala sa simbahan. Okay na maingay, hindi nila alam na mali yan. Tama? Sino magpapaunawang mali yan? Through the scripture say, through the Bible say, through the mothers who enlightened coming from the Word of God. Amen? Bago kayong mga nanay, hindi nyo dinadala ang anak ninyo at kayo. Alam na natin from the very beginning, sabi ni Paul at sabi ni David, mula pa lamang sa pagkakasilang, may kahinaan na ako. Makasalanan na ako doon pa lamang in the way of word. At talagang sinungaling. Kaya yung mga anak, 2 years old pa lang, pag matuto ng magsalita yan, magaling na magsinungaling. Napapansin niyo? Eh di lalo na pag tumanda ng katulad natin. Are you following? Amen? Yan ang hindi naunawaan ng Hudyo noon. Akala nila, chosen person sila, akala nila, hindi sila nagkakamali. At okay lang gumawa ng kasalanan. Mali po yun. Kaya nga, ang sabi ng verse 12, anak, pakibalik, verse 12. Sabi niyo diyan, ang lahat ay lumilihit ng landas at nagpapakasama. They have been turned away and they have together to become a worthless. Alam nyo, gusto ko sanang i-define sa inyo to yung worthless. Doon sa Isaiah, nakalimutan ko lang yung verse. Even yung mabubuting gawa ng tao, okay? Nabasa niyo no? Ay maruming basahan lang sa paningin ng Diyos. Ayun doon sa na-search ko kaninang umaga, kahit medyo late kami nagising, late talaga, aminado ako. Late talaga. Okay? Napagod kami kahapon. So, alam niyo po yung basahan na sinasabi dito sa Old Testament? Ito sa mga babae ito. Halimbawa, di ba, may dalaw kayo every month, no? Sa Hudyo, yung ginagamit na yun, napkin sa atin, medyo social na, no? Modest, ganun, no? Yung basahan doon, yun yung inilalagay ng babae para sahurin yung kanyang bisita. Yung mabubuti nating gawa, sabi ng Isayas, ganun karumi sa tingin ng Diyos. Nakukuha nyo? Dinidefine lang natin na basahan. Ay, yung binibili naming basahan, malinis yun. Yun. Pero yung dinidefine ng Isayas, nakalimutan ko lang exactly the verse, yun yung madumi. Yung mabuti natin ginagawa, mabait ka, mapagbigay ka, hindi ka nakikipag-chismisan, sumisimba ka dahil gusto mo ipakita, sumisimba ka. Sa paningin ng Lord yan, madumi yan. Kaya no one is righteous. Kaya sabi ng verse 12, lahat sila'y lumilihit ng landas. Kaya nga pag sinabi niya, ayokong sumimba, naunawa ng Diyos yan. Sa paningin, the standard of the human, that is good. Pero in the eye of the Lord, the standards of God, wrong pa rin yun. Okay lang po na hindi ako sumimba kasi masama yung loob ko. Sa palagay mo, pag hindi ka sumimba, nalinis yung loob mo. Nagpapakalala ka nga doon. Buti nga dito, pagpasok mo dito, papatawanin ka ng pastor, mapabasa ka pa ng Bible. Mapag-pray ka pag uwi mo,
medyo kalmado ka. Yun lang, pagdating mo sa bahay, starting ang bagong journey ng buhay. Pero, what does it mean? Anong ibig sabihin? Yung tao na hindi kinikilala na siya'y makasalanan, all turn away from God. Hindi niya pinapahalagaan ng Diyos. Kaya nga pansinin niyo, to be honest, sa lahat ng naririto, babae o lalaki, pag wala kayo sa church, anong ginagawa natin? O huwag niyo na sagutin. Alam niyo na yan. Bakit natin ginagawa yung you have been turned away? Kaya nga ginagawa natin yung kasalanan yun dahil hindi ka natatakot sa Diyos. Hindi mo kinoconsider na ginagawa mo'y mali sa paningin ng Panginoon. Ay, okay lang to. Diba? Kaya minsan we are trying to give some meaning or definitions of God sa buhay natin. Kaya kung minsan sabi dito ni Paul, akala nyo ba hindi kayo nagkakasala? Maling-mali kayo dyan, mga Hudyo. Kasi sabi ng inyong mga ninuno, yung mga ninuno natin, lahat daw talaga'y nagpapakasama. Kasama ba kayo dyan? Oh, sabi ng Hudyo, hindi. Kaya hindi ko kailangan ng Lord, hindi ko kailangan ng simbahan. Hindi ko kailangan ng pastor. Kasi, ang tingin mo sa iyong sarili, okay ka. Tama? Kasi marami tayong mga standards sa ating sarili, akala natin, that is good. But in the eye of the Lord, hindi po yan dapat. Okay, ano pa sabi dyan? You have been together to become a worthless. Tayo daw yung gumagawa at nagpapakilala sa ating sarili na wala tayong worthless. Wala tayong kahalaga-halaga. Kasi, pag gumagawa ka ng mali at hindi mo kinikilala ang Panginoon, parang sinabi mo, okay, anak, pakilipat ng mic. Dito. Kapag sinabi mo na wala tayong kahalaga-halaga sa ating mga sarili, we are worthless, lumilihis tayo sa Lord at ayaw natin magpatawid. Amen? Nakukuha nyo? Worthless tayo doon. Kaya nga, kung minsan sabi ng Hudyo, ay, yung mga last time na argument natin, hindi kami kasama sa punishment. That because we are a chosen nation. Parang yung mga Kristiyano, hindi naman tayo sinabihan ng Lord eh. Hello? Ang Romans, brownout pala. Ang Romans sinulat sa mga hintil at sa mga Hudyo. Babalikan ko yung verse 9 ha. Ano ngayon ang masasabi natin sa kalagayan nating Hudyo ay mas mabuti kaysa hintil? So, ibig sabihin nito, both side, tayo ang sinasabihan nito. Okay? At palagay ko, nakikita nyo rin sa sarili natin kung minsan, we are righteous. Kung minsan, sinasabi natin na unawaan ng Diyos, pero tayo talaga hindi nakakaunawa. At kung minsan, we are trying our best to seeking the gods. Tama? Sa linggo lamang eh. Kung malalim tayo sa Panginoon, gagawin ninyo, pipiliin ninyong hanapin ng Panginoon dahil alam mong makasalanan tayo. Pipiliin mong unahin o i-prior ang Diyos sa buhay natin. Dahil makasalanan tayo eh, mapapahamak. At hindi natin alam kung ano yung way kung bakit tayo mapapahamak kung hindi tayo magbabasa ng Bible. Kaya sabi ng verse 12, you have been turned away from God. They all have gone wrong. Ginagawa daw natin puro kamalian. Kaya nga, pansinin mo, no? Pansinin yung mabuti yung mga sarili natin. Anong ginagawa natin sa ating sarili? Todo tayong magtrabaho. Mabuti ba yon? Mabuti dahil may expectation ka. May gusto ka. Pero mabuti ba sa katawan mo na hanggang linggo nagtatrabaho ka? Kaya kung minsan sisingilin tayo, tama po ba yon? Hindi naunawaan ng tao. Na yung maling ginagawa natin ay may cause and effect yun. Kaya mamaya ma-advance yun kung aabutin ko. So ano pa? Ano pa sabi ng verse? Lahat ay gumagawa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Parang, mali naman to Lord. Parang walang gumagawa ng mabuti. Papayag po ba kayo? Wala kayong ginagawang mabuti. Yung Hudyo hindi pumayag eh. Kasi ang unang mabuti, sinisipiro yung sarili sa Panginoon. Yun ang sinasabi dito ni Paul.
Yun ang ipinapaunawa dito ni Paul. Na wala na isa sa atin na ang nagsisik para mapapurihan ng Panginoon. So ipinakita dito ng Bible o ipinapakita ni Paul sa mga Hudyo na wala tayong makikita na nagnanais na gumawa ng mabuti. Kasi kuminsan, ang paggawa daw natin ng mabuti is optional. Okay? Tama po ba yan? Itong taong ito, kaya ako gagawa ng mabuti ito kasi mabuti sa akin. That is optional. Ang sinasabi ng Panginoon dito na ang gumagawa ng mabuti, tinitingnan yung kanyang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi ko mo tayo inapangakuan, hindi ko mo tayo Jews, halimbawa, okay na lahat. Eh, sinasabi dito ni Paul, hindi. Hindi po pwede yun. Kaya nga makikita natin dito, sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, may binabanggit dito yung matalino sa Bible na ipinapakita sa atin kung ano yung sinasabing mabuti. Sabi niya dito sa 20, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. Sa palagay niyo, ang ginagawa ko ngayon mabuti, hindi po ba ako nakakagawa din ng masama? So, ibig sabihin, may portions, gumagawa tayo ng mabuti, pero nakakalungkot sa paningin ng Diyos, mas lamang ang ginagawa nating, kasalanan. Yan ang sinasabi niyo. Sabi niyo sa 20, there is no one on earth who does what is right at all times. He never makes a mistake. Sabi ito sa Old Testament, hindi ito sinabi lang ni Paul. Sinabi sa Old Testament na sa buong mundo, sa lahat ng panahon, no one on earth does not what to do what is right at all time. Ito, Kristiyano tayo. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Bible? Hindi lahat ng oras gumagawa tayo ng mabuti. Hindi ko alam yan, pero sure ako alam natin yan. Now, are you following? At habang hindi tayo gumagawa ng mabuti, ino-offend natin ang banal na Diyos. At maaari, hindi natin namamalayan na mayroong consequences ito sa buhay natin. Are you following? Kaya nga yung Israel, pag kinuwento ko sa inyo bakit tumagal ang paghihirap ng Israel? Hindi sila naging masunurin sa Panginoon. Sa mga third part yun, in the root of cause of sin, makikita natin yun dito. Kaya sabi pa niya dito, kahit dito sa verse 2 na Ecclesiastic, mas mabuti pang pumunta sa bahay na namatayan kaysa pumunta ka sa bahay na may handaan, sapagkat dapat mong alalahanin ang buhay na siya'y nakatakdaring mamatay. Kaya nga kung minsan, mas madalas, marami na pong tatang birthday yan, kaysa dun sa lamayan. Ito sabi ng Ecclesiastic, it's better to good the home we are in the morning than the one who dares a party. Bakit? Because our living should be always remind themselves that death is waiting for us of all. Ano ibig sabihin dito ni Solomon? Ipinapakita sa atin na ang tao pinipili lagi yung kasiyahan kaysa alalanin ang buhay na mayroong hangganan. Kaya sabi ng tao, bago na ako sisimba, bago na ako babalik sa Lord. Bago na pag may cancer. Di ba? Kaya maiisip natin yung mga ganung bagay sa buhay natin na, kaya pala sinasabi ng Bible, no one can understand. And all turn away from the gods. And then, all have been gone is wrong. Mabuti na sana. Halimbawa, ang isang mabuti na sana ginagawa, sumisimba tayo, pero mindset natin, bilisan mo, pastor, ang message. Ganun sana matapos ka agad, makauwi ka agad. Kaya nga sa mga fellowship, yung parang sinisilihan ng puwet natin pauwi. Kaya nga fellowship. You must be fellow. Nakikipag-sharing. Kaya yung mga katatayan nandito, pag matagal mo yung mga kananayayaan nyo na at nagdadaldalan pa yon. Ay, tayo na muna magsaing kung pwede lang. Kaya dapat nating makita yon. Yan Sa verse 2 anak ng 7. Indeed, there is no one on earth
who is righteous. No one has does what is right and never been seen. Doon anak, sa verse 2. Sa verse 2 niyan. Yan. It's better to go to the house of yung namatayan kaysa magpunta ka doon sa may birthday yan. Dahil lahat tayo ay nakadesenyo na mamamatay ang bawat isa. Bakit tayo mamamatay? Kasi dinisenyo dahil sa kasalanan. Tama po ba? Okay? So yung makikita natin, lahat ay lumilihis ng landas. Halip na pupunta sa church, pupunta sa galaan, pupunta sa trabahong bukid na pwede na mamamayang hapon. Hindi naman masama yun. Kaya yun ang makikita natin. No one does good. Wala ni isa. Yun ang dapat nating makita dito. Yun ang number 1. So lahat tayo makasalanan, nakita na natin sa Bible. That is universal sin. Wala tayong may tatago dito. Tumutulong ka sa kapwa mo, halimbawa yung mga politician. Tumutulong yan, pero merong kapalit. Maganda ang ginagawa sa mata ng maraming tao, pero ang likod nito, meron palang ibang intensyon. Sa palagay nyo, tama? Tama sa tingin natin, pero sa standard ng God, mali. Kahit sa pagbibigay ko minsan nagbibigay sa pilitan, maganda nakita nagbigay, pero yung inner part, hindi. Kaya makikita natin ito. Makikita natin sa buhay natin kung paano tayo. Okay, forward tayo. Number 2. Siguro hanggang number 2 lang ako. Ang bunga o epekto ng kasalanan. Tingnan natin in verse 13. Ano ang naging bunga ng kasalanan? Parang bukas na libingan ang kanilang mga lalamunan. So, ibig sabihin na naging bunga nito, the deadly effect of the sins, unang-una, makikita natin dito, yung ginagawa ng ating mga bibig. Yung lalamunan, nagiging sinungaling. Sino po dito hindi pa nakapagsinungaling? At nang masamba? Sino dito ang hindi nagmumura? At nang masamba din? Kuminsan kasi tayo, ang tingin natin sa sarili natin, Christian tayo, okay na tayo, pero sa likod niya minsan nakakagawa tayo ng hindi maganda. Ano yung nagiging bunga? Number 1, people lies. People, sa pamamagitan ng kanyang mga bibig, nagsasalita ng hindi maganda. Sa palagay nyo, kasalanan na yon? Yes. Kasalanan na yon. Ano pa? Ang epekto ng kasalanan sa buhay natin ay napakadelikado. Madali na tayong manghatol. Sabi nga dito, pag binasa ko, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, ang pananalita ay walang pawang pangliling lang. Ang labi nila ay may kamandag na parang ahas. Ano yung naging bunga ng kasalanan? Naging sinungaling tayo, naging defensive tayo. Yung defensive, word of defensive, tinutuwid ka lang, ang pakiramdam mo, kinokondemn ka na. Kaya, nagpapaliwanag pa lamang, nagsasabi pa lamang, hindi ka ako! Napapansin niyo, yung mga anak, ganun tatanungin mo pa lang, di ba? Yan ang bunga ng kasalanan sa buhay natin. Kaya sasabihin pa lang ng pastor, ako na naman, hindi ikaw yan, lahat tayo yan. Bakit kayo hindi sumimba? Sakit po yung ulo ko. Bong! Nakalimutan niya nag-post. May date pa yung picture, Kaya alisin niyo po yung date, Linggon-linggo, nasa magtangkob. Pag tinanong mo, bakit kayo hindi sumimba? Masakit po yung aking ulo, pero nakakalakad yung paa. Di ba? Yan ang magiging bunga for the simple natures ng isang tao. Yan ang magiging bunga. Student. Para naman tayong mga magulang, yung mga estudyante natin, para naman tayong hindi din nag-aaral, Sobra pong busy sa school. Tandaan nyo mga estudyante, huwag nyo kaming lilinlangin, naging estudyante din kami. Ang education, walang pagbabago dyan. Yung itinuturo niyan, the same yan. Nag-iiba lang yung way ng preaching. Bago sasabihin nyo, sobrang busy. Kasi nungalingan nyo, ang bunga ng hindi nyo pagtanggap na tayo'y nagkukulang. Kahit magkatanungan tayo, kahit tawagan nyo si Anggara,
Hindi na iiba ang itinuturo. Pare-parehas ang basics foundations ng education. Nagkakaiba lang in the way how to preach, in how to teach. Kaya huwag niyo sasabihin na sobra kayong busy. Iba na ang pinagkakabisihan niyo, nagsisinungaling na kayo. Paano mangyayari? Sabi niya dito, lalamunan nila, ang pananalita nila, pawang nanliling lang, ang labi nila parang may kamandag. Minsan nga yung mga excuses ng Christian, minsan ang tawag ko dyan, that is, ang tawag ko dito, yung masakit ang ulo, daming dahilan, minsan ano lang yan psychological. Oo, sabi mo sakit ang ulo mo, hindi, tinatamad ka. Nagsisinungaling ka pa sa Lord, alam na alam ng Lord yan. Ano pa? It's like a snake with poison. Talagang nandadamay pa yung mga bibig ng mga taong naapektuhan ng kasalanan. Ano pa? Bitter curse. Talagang yung bibig nila, walang ibang, mamatay na sana yung taong yan. Diba? Bunga po ng kasalanan yon. Kaya pag nagpipray kayo ng isang tao yung mapasama, bunga ng kasalanan natin yon. Kaya sinasabi dyan ni Paul, hindi ako nagsabi niyan. Kahit basahin niyo po, pag nakita niyo po sa Bible na mayroon siyang connotations o kaya hindi siya originality na dire-diretso ang pagkakasulat, ibig sabihin niyan, kinuha ni Pablo sa Old Testament na ibinabato niya sa mga Hudyo para wala silang itanggi. Kaya kung minsan tayo, tanggi-tanggi din Eto na, Bible na po nagsasalita sa atin, hindi pastor. Makakatanggi pa po ba tayo doon? Ano pa? Ano yung nagiging bunga ng kasalanan? We are ruining. We are destroying. Sabi nila dito in 14, punong-puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Kaya ngayon iba, matatapa lang, ay, gano'n ay, quit ng aso. Oh. Diba? Kaya hindi ako natanggi sa Lord na ako'y nagmumura. Nagmumura ako kasi totoo yung sinasabi ng Bible Pero not all the time. May mga reason. Pero ano naman yung nagiging epekto nito sa atin? Nababa yung integrity natin. Nababa yung pagiging Kristiyano natin. Kaya tayo mga kapatid, ito napakaganda itong romance na ito na dapat nating makita. We are ruining, we are distractions, we are with the peace. Parang wala tayong kapayapaan. Puno ng pagmumura at sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Iyan ang bunga ng kasalanan. Kaya mapapansin nyo, itong taong ito, nagkasala, pagtutulong-tulungan nyo sa social media, sana wala dito ha? Sana wala dito ha? Lalo na yung mga time na siguro mga 2 years ago, may isang teacher, pinagtutulungan ng mga magulang. Ang pagkukulang doon, tayong magulang, hindi yung guro. Lalo dito sa Purnagata, ang gagaling ng mga tao mamula ng mga anak, baguhin ninyo. At talagang kapula-pula tayong lahat. Ang dami-dami nating mali, hindi lang sila. Tayo mismo ay talagang napakaraming mali. So yun ang nagiging bunga ng mga kasalanan. Tumatakbo tayo, at sabi dito, parang dinadaanan ng salot ang kanilang mga dinaraanan. Kaya nga kung minsan, papansin nyo pag tayo, ang bibig natin, ginagamit natin hindi sa kalulatian ng Panginoon, yung mga kasama natin sumisimba, pag nasalita mo ng hindi maganda, sinasalot yon. At hopefully, and I pray, wala sa pamilya ng Sambahang Kristiyano ng Pornaga na ang bibig gagamitin para manghina sila. Amen? Kaya nga yung mga Hudyo alam nyo ba bakit nagkagalit ang Samaria tsaka sa Hudyo? Dahil sinasabi nito mga Hudyo, ay hindi kayo, anak kayo sa labas. Anak kayo sa ganito, hindi kayo anak ni ganito, hindi kayo kasama. Kaya hindi nag-uusap ang Hudyo tsaka Samaria Dahil doon sa kanilang bibig. Ngayon, sabi ni Paul, hindi nyo ba nakita ang problema natin? Eto. Ganito tayo noon. Huwag niyo sasabihin ako may sabi niyan dahil ako lingkod ni Jesus Christ. Hindi. Sinasabi ng mga propeta na kayo, sabi niya doon, sila'y tumatakbo na parang pumapatay ng kapwa, parang dinadaanan ng salot ang kanilang madadaanan. Kaya nga, makikita din natin sa panahon natin ito, yan ang magiging epekto pag hindi tayo naging totoo sa ating Panginoon.
And then lastly, sabi niya dito, 17, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Kaya minsan may problema tayo, anong ginagawa ng tao? Nagiinom, nagpupunta doon sa bukid, yung iba naman nagbibitin. Diba? Kasi akala nila, sila lang yung nakakakamali. At akala naman ng mga tao nakapalibot sa kanila, sila din hindi nagkakamali. Kaya sabi niya, ay, makasalanan ka, ay. Ay, mapapahama ka. Hindi ka papasok dito. Lahat kayo mapapahama. Eh dito naman, papasok na doon sa iglesyang ganon, sa church na yon, napipilitan yung puso, layo-layo. Oh. Kaya dating mayayaman, ngayon naghihirap. So yung mga kapatid, listen very carefully. The universal sins, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo nasa ilalim ng kasalanan. Lahat tayo ay apektado ng kasalanan. At makikita natin na ilang mga bunga dito pag binasa natin, starting verse 13 hanggang 18, makikita ninyo, pagiging sinungaling, pagiging matalas ng dila, pagiging madumihin ng pag-iisip, pagiging chismosa, pagiging malason yung kanyang salita, yung parabagang ikaw kwento mo yung mali ng isa sa isang kapwa-tao, lason yun. Tama? Kaya nga yung chismis, sabi sa Proverbs, ano daw yung chismis? Lason. That is kind of poison and venom. Bago chismis mo pa yung anak mo, no? Yung asawa mo. Sino nakakaya doon? Sino nagigiba doon? Nagiba nyo ba yung iba? Ang giniba mo ay yung sarili mong pamilya. Kaya kasama dito yung bunga ruining. Sinisira mo. Kaya ginagalang sana kayo, ngayon hindi na. Dahil sa bunganga mong walang tigil. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, walang ibang pagkakatiwalaan tayo sa lahat ng problema sa buhay, kundi ang Panginoon. Kundi ang Panginoon. Kaya nagkagulo-gulo Kahit ang Hudyo, kaya nagkagulo-gulo doon, sinasabi nila kami lang ang pinili ng Diyos, kami lang ang mahal ng Diyos. Wow, paano naman kami? Oh. Kaya nagkaroon ng divisions ang lahat ng mga church ngayon. Kasi sila lang ang may tama, tayo ang mali. Sila lang ang karapat-dapat at tayo hindi. Kaya dami-dami ngayong relihiyon Kaya ngayon wala tayong relihiyon kundi may tamang relasyon tayo sa Lord. Amen? So hindi ko po tatapusin, kaya tandaan natin to. Hindi nila makita ang bunga ng kasalanan, hindi nila makita ang paraan o daan ng kapayapaan. Kaya yung iba gumagawa ng kapamaraan ng pansarili. Pero sabi ng Proverbs, may daan matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo ay kamatayan. Kaya brother and sister, no one is righteous. Kailangan natin ng habag ng Panginoon. Amen? Kaya, panalangin ko mga kapatid sa atin, huwag nating hayaan ang paglilingkod natin sa Lord is optional. Kasi sa Lord, never tayong naging option. Tandaan niyo yun. Kailanman sa Panginoon, hindi tayo naging options. Naalala ko tuloy yung 1 King chapter 4 verse 28. May sinasabi dun O so sa 846 ata yun, yung problema ng mga Israelite sa Panginoon, kaya naranasan nila yung walang kapayapaan. Kaya sa buhay natin mga kapatid, tandaan natin to. No one is good, even not one. No one who righteous. No one is real. Kaya minsan tanungin natin sa sarili natin to, tayo ba totoo sa Diyos? Ha? Pag hindi tayo naging totoo, anong tawag doon? Kasalanan niyo. Kasalanan niyo. Kaya minsan, sa paglilingkod natin sa Lord, gagamit tayo ng ang dami nating mga reason. Tama? Gagamit tayo ng maraming kasinungalingan para hindi tayo maka-attend. Gagamit tayo ng maraming language and words para masabi mo may maidadahilan ka. Yun ang sinasabi natin dito. Marami kang mga salitang hindi magaganda sa kapwa mo dahil ang tingin mo, tama ka. Marami tayong nasisira na hindi mo alam nasisira mo. Ang prinsipyo kasi ng tao ay sukat naman sila masira. Totoo naman. Buti sana kung taga-buo ka. Taga-wasak
Distractions. Maybe our service to God, maraming distraction ang ginagawa ng mga tao. Ay tayo naman mga Kristyano, fa-affect tayo. Huwag kayong mapa-affecto kahit anong-ano. Tigit sa lahat, bandang uli, nawawalan tayo ng kapayapaan. So brother and sister, lahat tayo makasalanan. Amen? Are you following? Kailangan natin ng Diyos. Nakuha nyo? Kailangan natin ng Diyos. Hindi nyo kailangan ng relihiyon na ito. Ang kailangan natin ng Diyos. At ang relihiyon na ito at grupo na ito, mayroong Panginoon. Ang sinasabi. Kaya before end, tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin sa Panginoon. Sa last part ko na po ituturo yung the root and cause of our sin. So tandaan natin to. Walang matuwid. Sige po, tapatan nyo po yung bawat isa bago tapikin nyo po yung likod nyo. Likod nung nasa unahan nyo. Okay, yung mga nasa harap nyo po, tapikin nyo yung likod nila. Huwag nyo pong laksan ha, medyo may galit yun. Tapikin nyo lang po. To be blessed. Listen very carefully. Ngayon pa lang, hindi kayo nakikinig eh. Sabi ko, tapikin nyo po yung likod. Touch nyo po. Okay? Okay. Okay, pagkatapik mo nyo, sabihin nyo, kapatid, listen, kapatid, makasalanan pala tayo. Lapit tayo sa Lord. Okay, pray tayo. Panginoon namin Diyos na dakila, kami po pala ay makasalanang lubos. We are under the pollutions of sin in this world. At ang lahat ng tao mula pa nung una hanggang ngayon ay nasa ilalim ng kasalanan. At talagang nangangailangan kami ng tulong mo, Panginoon. Mari, Lord, for the simple things na gagawin namin na akala namin tama sa aming paningin. Ito po pala'y nakaka-open sa kabanalan mo. Kaya Panginoon, marami kaming pagkukulang na naunawaan sa umagang ito. Narito ang bawat isa sa aming Panginoon, nagpapakumbaba, lumalapit at nagtitiwala sa inyo. Panginoon, patawarin mo kami. Mari kaya kami hindi seryoso sa pagsaserve sa iyo. Hindi namin kinoconsider na kami makasalanan at mapapahamak. Kaya Panginoon, yakapin mo po ang bawat isa sa amin. Alisin mo po yung mga pangunahing dahilan kung bakit kami hindi maging totoo sa iyo. Alisin mo po yung mga tinik, kahinaan, yung kasinungalingan, yung aming mga pananalita, yung aming mga pag-iisip na puno ng kamandag na kasamaan. Alisin mo po, Panginoon, sa amin yan. Maging yung mapaghatol namin sa kapwa. Even na totoo yung aming hinahatol. Alisin mo po, Panginoon, sa buhay namin ito. Dahil hindi namin mararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, kung hindi namin tatanggapin na kami rin ay makasalanan. Madali namin, Lord, tingnan na kamalian ng iba kung hindi namin titingnan na kami ay may mali din. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa oras na ito. Iparanas mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu na siya magtuturo sa amin ng tamang pamumuhay. Lalo tigit sa mga panahon na ito, Lord, na hindi na namin ma-describe ang mga pangyayari sa paligid namin. At ang tanging salita mo lang ang mayroong kalinawan at kaliwanagan sa buhay namin. Kaya Panginoon, umaasa po kami na kakalingain mo po kami sa mga salitang ito. At patuloy kami nagpapakumbaba, Lord, na kailangan namin kayo sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Lord, na makita na kami ay nasa ilalim ng kasalanan, na tanging ikaw lang, Jesus, ang magiging dahilan upang kami ay lumaya sa mga bagay na ito. Natulungan mo kami lubos, Lord. Umaasa kami na hindi magiging palasak ang mga salita mo muli sa aming kalagitnaan, kundi maging paalala sa amin at makita namin kung paano yung buhay na gagawin namin. Alisin mo po, Panginoon, yung pride. Alisin mo po yung aming mga sarili at hayaan mo mabuhay ang nais mo sa buhay namin ito. Tulungan mo po kami, Panginoon. Alam namin, Lord, hindi kami magiging perfect habang kami nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Pero magiging mapayapa po kami kung patuloy namin ipagkakatiwala ang aming sarili sa iyo.
Tulungan mo rin yung mga kapatid namin na hindi nagpapahalaga sa mga ganitong pagkakataon. Baka iniisip nila, Lord, na okay lang ang mga ganong pagkakataon. Baka hindi nila alam, Lord, ang kanilang mga kalagayan tulad namin, na kailangan namin ang iyong biyaya. Kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin ang bawat isa sa pananalangin, sa pagpapalalim, upang maunawaan namin ang buhay na aming tinatahak ngayon. Kaya Lord, pray ko po ang buong pamilya ng Sambahang Kristiyano kasama sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, at pagpalaing lubos. Tulungan mo po kami na makita na kami ay may pagkukulang, na kailangan namin ilapit ang aming sarili sa iyo. At Lord, alam namin hindi pa huli ang lahat, kundi ang bawat araw na ipinagkakaloob mo sa amin ay isang opportunity o isang buhay na pag-asa para kami mabago. Yan, naniniwala ako, Lord, kung may kami tutugon sa iyong kabutihan at katapatan, mararanasan naming lubos ang pagpapala mo at makikita namin ang kahalagahan mo sa buhay namin, na kailangan namin kayo sa bawat sandali ng buhay namin. E salamat, Lord, sa pagtutuwid. Salamat sa iyong pagpapala. Patuloy mo kaming tulungan pa sa buhay namin ito. Sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat at pagsamba, sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang tanghali po at pagpalain tayo ng Lord. Wala ito. Ay, binaba mo pala ito. Ayan po.